Hello everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Konemi. So for this reading, I'm going to do a Tagalog reading kung may kailangan ka bang malaman sa ugnayan nila. Okay, if most of the cards are up or upright, it's a yes. If it's reversed, it's a no. Choose a pile 1, 2, and 3. This is a general reading, by the way. If it doesn't resonate, please do not take the message. And if you would like to have a paid personal reading with me, just send me a private message. Check the description box below. Okay? May kailangan ka bang malaman sa ugnayan nila? Anyway, if you have chosen number 1, let's see, may kailangan ka bang malaman sa ugnayan nila? Yes, meron. Parang it has got something to do with money na parang siguro akala mo tsaka na. Kasi this is bad timing eh. Parang tsaka na natin i-pursue yan. Siguro ang sinabi nila sa'yo, tsaka na namin bibilhin, tsaka na namin sisimulan, o nag-iipon pa kami. Pero in truth, they are actually doing it. Nag-start na sila. Or let's say for example, gusto mo sumali sa isang business investment. Tapos sabi nila, pinag-iisipan pa namin, pero ang totoo pala is ayaw nilang kasama ka. Parang, or pwede rin, aminado sila na pag pumasok ka sa business na to, magaling ka lang sa simula, ganado ka lang sa simula. Kaya gusto nila silang dalawa lang kasi alam nilang consistent sila. So maybe they're telling you na, nag-iipon pa kami, nag-feasibility study pa kami kung anong gagawin, saan magandang itayo, saan magandang simulan. Pero in truth, they're actually starting na. Hindi lang nila pinapaalam. Now, what do you need to do about this? Don't feel bad. Kasi parang meron namang paparating na sa'yo lang. Hindi sila kasali. Parang decision nila yun eh. Although medyo fucked up lang yung yung ginawa, pwede namang maging honest. Actually, ayaw ka namin kasama kasi alam namin magaling ka lang sa simula. Tapos pag nawalan ka ng gana, iba na naman papasukin mo. Kaya kami na lang muna ha. Ganun na lang sana yun, di ba? Pero sa kanila, maybe they don't want to offend or maybe they don't actually know how to express kung paano kanila hihindian. Kaya ganito na lang yung ginawa. So don't feel bad. At least you know na hindi ka kasali. Di ba? Malalaman mo rin to. But anyway, if you're going to do that, sports ka lang, make sure na hindi ka magiging stagnant sa situation mo. Kung ano man yung opinion nila, parang doon ka mag-start kung ano yung dapat mong baguhin. In this case, ang nakikita ko siguro na yun nga, itong Ace of Wands, so parang ganado ka lang at first, pero pagka nagsawa ka na, hindi ka ganun ka-consistent. So why not try to start something new on your own and be consistent about it. Tapos pag nakita nila, ay consistent pala to, marunong pala tong magbago. O, edi kasali ka na sa next. Yun lang. Walang hard feelings, wala nang kadramahan. Okay? So that's for you, number 1. Let's proceed kay number 2. If you have chosen number 2, may kailangan ka bang malaman sa ugnayan nila? The cards are saying, yes, meron. Ito parang third party to. Especially if you're thinking about your spouse or live-in partner na pagdating sa emotions niya, parang emotional cheating. Hindi siya komportableng mag-open up sa'yo. Parang whenever you try to engage sa conversation with your partner, pwede ring friends or family members, pero more like mag-asawa na nasasagap ko dito. Na parang you will need to, ang kailangan mong malaman sa kanila is mas komportable sila pareho na mag-open up, especially emotionally. Especially if isa sa kanila problemado, tsaka emotionally drained or nalulunod na sa emosyon or sa sadness. So, both are actually seeking comfort. I'm not sensing anything sexual though. Parang parang yung mga rant nila sa buhay nila, imbis sa'yo sabihin kasi ikaw yung partner, parang sa iba kinukwento. Ano bang purpose mo? Parang ganun. Anyway, bago ka magalit, bago ka manggalaiti dyan,
What do you need to do about this? Moon card and Three of Cups. O yan na nga ba sinasabi ko. Baka kasi tuwing nag-open up siya, kung sino man yung close sa'yo, umiiyak na siya, ikaw, parang hindi mo siniseryoso. Parang, ay naku, okay lang yan, ikaw pa, ngayon ka pa susuko. Yung mga ganong klaseng pep talk, nakakainis yun eh. The moon card here is an indication na there's something deeper na kailangan mong pakinggan. Kahit hindi ka na mag-comment, makinig ka lang. Hindi yung mabuti pa mag-inuman tayo, mabuti pa lakwatsa tayo para makalimutan mo yan. Hindi nga dapat ini-ignore tong feelings na to. Tapos itong third party sa situation, if or itong pinagdududahan mong may kaugnayan sa kanya, ito pareho sila emotional. At saka parang nagigets nilang isa't isa, kaya may comfort. Pero I'm not sensing like anything sexual here. More like emotional cheating lang, na yung asawa ko hindi nakikinig pagka sinabi kong ganito pinagdadaanan ko, sasabihan ako na paano naman ako, ito yung ginawa ko whole day, tapos may nag-emote ba ako, may mga obligation ako sa bahay, ganun. So parang nakikipagkompetensya ng pinagdadaanan. So if you're that type of partner, wag kang magtaka kung sa iba naghahanap ng comfort yung partner mo. And if you're going to do that, yun, hindi mo malalaman anong gagawin. Kasi masyado mong either binabaliwala, minimize, or masyado kang positive ang pep talk to the point na hindi mo pinapakinggan kung ano ba talaga yung issue. Parang yung focus mo lang is to distract the person, pero not to actually how to deal with the problem. So yun lang naman. Parang mas komportable yung partner mo to actually rant sa iba kaysa sa sayo. Pero I'm not sensing anything sexual though. Parang emotional lang na cheating. Although hindi lang nalalang yan kasi most of them sexual din ang uuwian. Pero take this as a warning na there's something you need to change with the way you approach your partner's problem. Anyway, if you have chosen number 3, may kailangan ka bang malaman sa kanila? Wala naman. They hate each other. So, it's very unlikely na meron silang ugnayan. Parang meron rin nagsisinungaling sa'yo na, uy, may ugnayan yung dalawang yan, pero magkaaway pala. Or may ugnayan yung dalawang yan, pero ni-reconsider para nila yung situation nila. All of a sudden, ayaw nilang makita isa't isa. So, mag-ingat ka rin sa mga pinagpapaniwalaan mo. What you need to do, seek the truth. At pagka ito si Queen of Wands, kung ano-anong kinukwento, to the point na parang halos everyday may ibang issue. Hindi matapos-tapos. Kahit wala na namang ganap yung dalawa. Investigate, ask for evidence, investigate, and find the truth yourself. And if you're going to do that, sa kakatanong mo, maiirita to. Titigil to. Kasi wala naman daw talagang ugnayan eh. Trip niya lang, napagtripan ka. So, pagtripan mo rin. So, asan ebidensya mo? Saan mo nakita? Tatanungin ko papupuntahin ko dito. Yung ganun. Tingnan natin hindi yan mabalisa. Okay? Anyway, that's all for you. Thank you so much for watching. Please subscribe. And, again, for paid personal readings, check the description box below. Thank you.